So, final na ngayon mga kababayan, nasa Kongreso na yung mga Makabayan Bloc para mag-file ng second impeachment laban po kay Sara Duterte. So it is just a matter of time mga kababayan. Malamang sa malamang ito pong si Sara Duterte tuluyan ng matanggal bilang Vice Presidente. Sabi dito sa balita, in a media advisory, Bayan said, the new complaint would be signed by 50 representatives from the organizations of its network, as well as other concerned citizens. BP Duterte faces second impeach rap, Palace disowns moves. Wala pong kinalaman ang Palasyo Malacanang tulad ng mga sinasabi sa propaganda ng kampo ng mga Duterte. Malinaw po yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ayaw niyang ipa-impeach si Sara. At malinaw po, hindi mga kaalyado ng ating Pangulong Bongbong ang mga nag-file. Una, yung grupo ng Akbayan, Magdalo, at ng grupo ng mga civil society groups, mga anti-Marcos. Lalo na po itong ikalawang impeachment complaint. Grupo ng Makabayan, left-leaning organization. So malabo mga kababayan na may hand ang Palasyo Malacanang. Pero yung Congress po, as ako equal branch ng ating gobyerno, in an independent institution mga kababayan, sabi nga sa announcement kanina, nitong mga Makabayan groups, dito na dapat patunayan ng Kongreso yung independence talaga. Pero narinig na natin yung sabi ng mga members ng Dayangans na hindi parte po ng Makabayan Bloc, parte ng majority coalition. Itong Makabayan, parte ng minority coalition. It is their mandate under the Constitution to process any impeachment complaint filed in Congress. Kasi parte ito ng kanilang trabaho. Duty bound sila to act on this. They have to process it. They have to dispose it at dadaan ito sa tamang proseso, mga kababayan, i-review ng Committee on Rules, then ng Justice Committee ng Congress para i-determine if it is sufficient in form and substance. At pag sila, mga kababayan, nakakuha ng one-third votes, endorsed by one-third votes mga kababayan ng Congress o around mga 30 congressmen na nag-endorse nito, comes the impeachment trial. This could be submitted na, it will be submitted to the Senate for the impeachment trial po laban kay Sara Duterte. O ngayon, dito natin mga kababayan makikita the impartiality ng ating mga senador. Pero sabi ko nga, huwag na kayong umasa sa mga magkaapat na senador, si Robin Padilla, si Bongo, si Bato, pati si Amy Marcos. But other senators, malamang sa malamang mga kababayan, titingnan nila kung may base ba na i-convict si Sara Duterte with all the articles of impeachment. Yung sa unang impeachment complaint, ang sabi, ang nakapalaman doon, 24 articles of impeachment. So dito mamaya makita natin kung ilan. Pero ang signatory nito, 50 mga representatives galing mga kababayan sa different organizations. So tatambakan ngayon ng kaso, ito pong si Sara Duterte as si challenge anyone na mag-file ng impeachment. O ito na po, kinol ng ating mga people's organization ang challenge ni Sara. O ngayon, ang challenge ngayon kay Sara, kung makakakuha siya ng support galing sa mga dating bumoto sa kanya, kasi tingin ko nangawala na lahat yung 32 million. Natira sa kanya 200 na lang. Ipakita ko sa inyo yung video. Pumunta si Sara doon sa rally, sa EDSA Shrine. Isang platito na lang po. Mga ilang tricycle na lang. Kasya sa ilang tricycle mga kababayan, yung sumasama doon sa sinasabi nilang people power para tanggalin yung ating Pangulong Bongbong. But before that mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa.
like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang po ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balik tayo mga kababayan dito sa ating kwento. Ito si Inday mga kababayan, tapos mga supporters niya. Pumunta siya doon sa EDSA Shrine. Ito man lang po. Ito po yung pinaglalaban namin. At wala kaming tulog. At dito kami para kay Bibi. We love you, Bibi Inday. Mahal ka namin. At wala kaming tulog. Hindi kami nakakaramdam ng pagod para sa ito. We love you, Bibi. So yan po yung nakatanggap siguro ng 200. Okay na yon, ganong mga pananalita sa 200 po. 500 daw yung binabayad sa inahakot doon. Binawasan pa ng leader. Wala talaga po. Tingnan ninyo, pangalawang impeachment complaint na yung final. Wala po talagang maipon na mag-people power para tanggalin yung ating Pangulo. So, malayo yung pangarap po ni Sara na makaupo. Ang namimiligro yung kanyang upuan mga kababayan. Siya ngayon ang tatanggalin bilang vice presidente. Yan yung sinasabi natin na yung old saying, ang nag-iisip daw ng sangkagitna o nagangad ng sangkagitna, isang salop or sansalop ang nawala. Isip ng isip sila, gustong makalamang. Nagmamadali mga kababayan na umupo sa Palasyo Malacanang. Isabi nga ni Congresswoman Pami Zamora, panalo na pala siya niya noong 2022 sa survey. Bakit niya hindi siya tumakbo? Tama mga kababayan. Pagkatapos ngayon, gustong umupong presidente, gustong iupo ng kanyang tatay at ng kanyang mga supporters, gustong mangagaw ng poder. Hindi po papayag ang mga mamamayang Pilipino. Kaya, ayon, hindi makaipon ng mga magpi-people power. Sino ba yung sasama sa ganong uri ng tao? May may problema po sa alam nyo na. May tama. So ito yung press con mga kababayan ng Makabayan Black. Si Teddy Casino, dating bayan mo na congressman, gusto nilang papanagutin si Inday. At sabi, ang focus nila doon sa mga peking resibo. Napag-alaman po na si Mary Grace Piatos po, peke, hindi man totoong tao, talagang chichiriya. Sabi ng PSA, ngayon, yung isa pang resibo po na may pangalang Kokoy Billamin, piki din pala. Yan po ang focus ng investigasyon at ng impeachment, second impeachment complaint na ipafile ngayon po. Ayan sabi rito, paano piniki second impeachment complaint versus VP Sara Duterte to focus on receipts, Mary Grace Piatos,
Pati po pala si Kokoy Villamin po, piki. Ayan o. After Mary Grace Piatos, PSA says no record for Kokoy Villamin. So sabi po ng PSA, tiningnan po namin, naghintay po kami ng request dito. But wala po kaming nakitang record din pertaining to that person, sabi ni PSA Assistant National Statistician Marisa Grande. Grande acknowledged that Kokoy could be a nickname but emphasized that full names should be used in official documents. The PSA noted that incomplete records could stem from unregistered individuals, particularly among marginalized sectors, or documents not yet endorsed to the national office. However, Grande stressed that further searches require more specific information such as parents' names. Malamang sa malamang mga kababayan, talagang inimbento yung mga pangalan na tulad ni Mary Grace Piatos sa Kokoy Villamin kasi nagmamadali silang i-justify yung paggastos po ng confidential funds ni Sara Duterte. Nagkabuhol-buhol sila ngayon. So yun ang magiging focus kung paano piniki sa second impeachment complaint na ipafile ngayon pong ngayon po siguro na i-file na. So pakinggan natin yung opening statement po ni sa press con ni Teddy Casino. Ito po siya mga kababayan. Gandang hapon po sa inyo. With public trust comes public accountability. Ayun na yung audio. Dahil pinagkatiwala nating taong bayan sa mga public officials ang ating kapangyarihan, sila ay accountable to the people at all times. Hindi lang kapag convenient sa kanila, hindi lang kapag trip nila, kundi sa lahat ng oras. Sa araw na ito, inaakusahan namin si Vice President Sara ng pagtataksil sa tiwalang ito sa pamamagitan ng paglustay ng 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ginamit niya ito sa mga maling bagay, sa maling paraan. Hindi lang yan. Nanguna rin si Vice President Duterte sa pag-cover up ng kanyang paglustay sa pamamagitan ng mga pekeng resibo, mga gawa-gawang acknowledgement receipts, mga maling dokumento na isinabmit niya sa Commission on Audit. And worse, nang ang paglulustay at pagtatakip niya ay nabunyag, hindi niya kinilala ang kapangyarihan na Kongreso na ito ay imbestigahan. In fact, gumawa siya ng mga hakbang para pigilan ang Kongreso sa trabaho nitong oversight, sa trabaho nitong tingnan ang mga maling gawa ng kanyang mga opisina. Siya ay nag-asal pusit at hindi yan katanggap-tanggap. Ang mga ginawang ito ni Vice President Sara Duterte ay pagtataksil sa tiwalang ibinigay sa kanya ng taong bayan. This is a betrayal of the public trust. At dahil dito, karapat-dapat lamang na siya ay matanggal sa pwesto at huwag nang payagan na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Kung kaya't sa araw na ito, ang 75 mga complainants na kumakatawan sa malawak at malapad na 75 pala, hindi mamamayan, 50. marami dito ay kabataan at mga kinatawan ng iba't ibang sektor, ay dumudulog sa Kongreso na i-impeach si Vice President Sara Duterte for the betrayal of public trust. Maraming salamat po. Si Lisa Masa naman po. Na aming ihahapag ngayong araw na ito ay malakas na mensahe na panahon na para wakasan ang paglulustay ng pondo ng taong bayan. Ang taong bayan na naghihirap sa ngayon na napakatindi ng krisis ay nagbabayad ng buwis at kung ano-ano pang bayarin ng gobyerno. Kaya't walang karapatan si Vice President
Sara Duterte na lustayin ito. Dapat managot si Vice President sa paglustay ng pondo ng Office of the Vice President at ng DepEd. Hindi dapat na binababoy ang proseso ng mekanismo ng accountability. Hindi dapat tinatakasan ito. Ito ay dapat hinaharap at sa maluwag na proseso at demokratikong proseso ay dapat ipinapaliwanag ng mga halal ng bayan kung papaano nila ginagastos ang pondo ng taong bayan. Binigo ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng ito at pinagtaksilan niya ang mamamayan. Kaya dapat na siya ay ma-impeach. Maraming salamat. Thank you very much, Ito public school teacher po, isa sa mga signatory ng impeachment. Teacher from Quezon City. Magandang tanghali po din sa ating mga kasamang media ngayon. Kami po, ng mga public school teachers sa ilalim po ng Alliance of Concerned Teachers, ay kaisa po sa araw na ito ng iba't ibang mga organisasyon bilang complainant sa pagpapa-impeach po sa ating VP Sara Duterte at sa resign DepEd Secretary. Kami pong mga guro, malinaw po sa amin na kung gaano kahirap yung aming sektor. Siyam sa bawat 10 guro ang hindi po talaga nakakatungtong sa living wage yung sahod. Hirap na hirap magturo sa napakasikip na classroom at talagang humuhugot sa sarili naming bulsa, nagkakanda utang para po dun sa pangangailangan namin sa eskwela. Kaya galit na galit po talaga yung mga teachers natin habang naririnig po namin yung hearing kung saan talagang sumasambulat po sa atin yung katotohanan kung gaanong nilulustay yung pera ng bayan ng ating isa sa mga pinakamataas na posisyon at opisyal ng ating gobyerno. Para po sa amin, ng mga teachers, kung hindi nagpe-perform ang isang estudyante at para po sa amin, ng mga teachers na hindi sumasagot sa mga simpleng tanong, hindi talaga siya fit sa posisyon na yan, kailangan po siyang i-kick out. Para sa aming mga teachers po, kaisa po kami sa pagpapanagot sa ating VP Sara. Tingin po namin ang 612.5 million na pera sana sa confidential fund ay makakapaglaan na sana ng napakaraming classroom. 300 classroom na sana yan at makakapagpasahod ng mga bagong guro na kailangan natin sa Department of Education. Malinaw po sa amin ang kahilingan ng mga teachers, 50,000 para sa entry level pero pinamimigay, pinamumutmut pala sa mga opisyal na 50,000 sa mga opisyal ng Department of Education. Kaya po, para sa amin, hindi kami papayag na hindi mapapanagot ang Sara Duterte na ito. Alright, thank you. O ngayon, mga kababayan, kung paano ito lulusot, yung impeachment, kasi ang nag-file po, mga minority, ang nag-endorse minority congressman, yung una po, yung akbayan na congressman, si Percy Serdenya. Ngayon naman po, another minority, yung Gabriela, saka po yung ACT Party List Congresswoman or ACT Party List Representatives. So nasa minority coalition sila. So ang challenge, paano nila makukumbinsi yung majority sa mga members ng Congress para ma-impeach po si Sara Duterte? Kaya sabi ng mga nag-file, makikiusap sila sa kanilang mga kasamang congressmen. At sa tanong ng mainstream media mga kababayan, dahil di ba yung ating Pangulo ayaw na ipa-impeach si Sara kasi si Sara niya unimportant. So ano ang mangyayari? Pakinggan natin yung mga katanungan. Why only betrayal of public trust kayo nag-concentrate? Well, in fact, binabanggit ninyo paglustay sa pondo ng bayan. Bakit hindi nyo isinama ang graft and corruption? Actually, these acts na minention sa betrayal of public trust constitute various offenses, kahit violation ng revised penal Si Colmenares po siya. Pero finokus namin sa betrayal of public trust because it is all-encompassing na. At para sa amin, yung pinaka
mabilis na paraan na ma-resolve ang kaso. Kaya betrayal of public trust. But more than just the mere grounds. Alam nyo, para sa mamamayan, napakataas ng pagpapahalaga nila ng iyong pag-violate sa public trust. So, pwede naman kami magdagdag ng marami pa. Pero the betrayal of public trust, yun encompasses everything kasi merong tiwala ang publiko sa'yo, tinaksilan mo yun. And that is for us one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public official. So that's why we chose it for the reasons I just mentioned. Okay, one last from my end. You made mention na malakas yung ebidensya na hawak ninyo against the Vice President, especially on the betrayal of public trust. So, gaano ka-optimistiko ang grupo ninyo na makukonvict si Vice President because we are running out of time. Kasi papasok na tayo sa election period by February next year. So alam naman natin, in reference with the previous impeachment hearing, like for example, the impeachment hearing of Chief Justice Corona, umabot po siya ng 4 na buwan. Well, unang-una, alam tayo po, matagal tayo sa Kongreso. Alam natin dito, kung gustong bilisan ng proseso, madaling mapabilis. And we are convenient dahil nga napakahaba ng pinag-uusapan sa Kongresong ito. Tingin namin, alam na ng mga congressmen ano yung mga grounds. It's really a matter of just systematizing and putting all these things in a formal complaint. Tingin ko, karamihan sa ating mga congressmen, actually alam naman nila ano nangyari. And they're just waiting for someone to file a complaint. Senate is another matter. I think it is premature at this point to say that there are no votes. Dadaan pa ho ito sa isang trial sa Senado. And just like the congressmen, ang mga senador natin titingnan yung ebidensya, babasahin yung complaint. At ang panawagan namin for them to be objective about it, tingnan nila yung ebidensya, tingnan nila yung tibay ng argumento. At napakasimple lang ng complaint na ito One ground, 3 acts, hindi magtatagal ito. And that's also one reason why we focused our complaint. Because there is that factor na nagmamadali tayo. Kailangan mo lang naman sa impeachment is 1 act and 1 ground to impeach a high official. Dugtong ko lang. Idagdag ko lang na kaya sa ngayon Si umaapila Lisa kami Masa. sa mga miyembro ng mababang kapulungan na bumoto ayon sa kanilang konsyensya. Hindi ayon sa kanilang partido, hindi ayon sa kung sino pa man na personal na interest nila, kung hindi ayon sa pag-weigh nila sa kung ano ba ang tama at o mali sa ating bayan. Ang dugtong ko lang kasi public prosecutor ako dun sa Corona impeachment. Ano yun well, merong Si Colmenares. merong culpable violation of the Constitution, merong graft and corruption, 8 acts. Kaya humaba ng 4 months. Anyway, if you can prove an impeachable ground in 1 act, that is enough. So hindi na kami tatarget ng katulad sa Corona na humaba ng 4 na buwan. And in fact ito, because 1 ground lang talaga siya, baka naman mas mabilis ito. Baka nga 1 buwan tapos na yung trial sa Senate kung sakasakaling matuloy doon. Ng Si Tinio. ni Pangulong Marcos Jr. na hindi raw mahalaga ang impeachment ay suportahan ang impeachment complaint na ito dahil kung di man mahalaga sa presidente, mahalaga sa mamamayan na panagutin si Vice Presidente Duterte sa kanyang mga kasalanan, yung sinabi nating betrayal of public trust, yung maanumalyang paggamit at pag-ulat sa COA at pagtangging magpaliwanag sa Kongreso kaugnay sa 612.5 million pesos na pondo ng taong bayan. Mahalaga ito para sa taong bayan. Kailangang masingil at mapanagot ang Vice Presidente.
about yun nga, may leadership. Na isang tabi nyo na muna any efforts na patalsikin ito si VP Sara. Paano tayo makakuha, Ma'am Kong, ng boto sa plenaryo? And even yung pangharap nga sana na i-fast track to dahil wala na tayong oras. Thank you, Marian, sa tanong, no? Si Franz Actually, Castro. nasagot na natin yan. Sabi ko nga, no interference. Legislation and executive are two different branches, no, of government. At terp namin ito sa Kongreso, itong proseso na ito. Well, we respect yung sinasabi ni President. Pero syempre hindi yun ang magiging dahilan namin sa Makabayan bilang mga miyembro ng Kongreso na mapigilan itong proseso. Ito lang talaga yung democratic legal process na gagawin natin na talagang magpapa-impeach sa isang tingin natin unfit na vice presidente. Kaya kaya hindi tayo apektado doon, no? Ang Makabayan hindi pa tayo apektado doon. Kaya nga ito ini-endorse natin at tinutuloy natin. Tama yun to vote in conscience, diba? Hindi naman kailangan na may dikta o kung ano man. Ang sinasabi natin dito, separation of powers tayo, dapat tumindig ang Kongreso Si Brusas. sa tama, no, na posisyon dito sa usapin na ito. Of those instances na may pagkakataon ng Kongreso na ipakita sa taong bayan na siya ay independent, that there is a system of checks and balances. So actually, this impeachment complaint is a challenge to Congress to show its independence, to show that it can stand on the side of the people kahit ang presidente iba pa ang sinasabi at pinapanawagan. So sana ay maintindihan din yan ng ating mga kongresista. Then with the majority na lumapit sa inyo expressing privately that they will support the impeachment complaint. Pero yun po ba, meron po bang mga nag-manifest po, without naming names? Kung may mga congressmen Wala. belonging to the majority na nagpayag ng support, wala daw. Wala, tingin ko walang isa sa amin ang kinausap ng congressman na mag-file. Because kami talaga, tingin namin, ito ang aming tungkulin. No? This is, sinasabi nila palagi in their pronouncements na kung may magfa-file, they are duty bound to act on it. So, yun lang. Ganun kasimpleng pahayag lang. Sapat na para sa amin to do what we think is our duty as citizens. To hold high public officials accountable. No need for pakiusap. Sir? So pinarinig ko sa inyo mga kababayan yung conversation, yung discussion sa interview dito sa Makabayan Black para malaman ninyo na totoo yung mga sinasabi ng majority congressmen na sa kanilang hanay po, hindi pinag-uusapan yung impeachment. At on the part of the palace, walang hand po, sabi mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang hand dito ang Palasyo Malacanang. So this is an initiative ng mga nasa minority bloc at ng mga people's organization. Madaling sabi, mga kababayan, mali yung mga propaganda ng kampo ng mga Duterte na ang nasa likod nito mismo yung ating Pangulo at si Speaker Martin Romualdez. Wala nga daw from the majority congressmen ang nakiusap sa kanila. Ang narinig nila na pag may nag-file, they will act on it. Sinabi naman talaga po sa press ko ng Dayangans, members ng Dayangans, kasi mandato nila ito to act on it, to deliberate on it. Sabi ng mga nag-file ngayon, yun anya sapat na. O ngayon, kung itatanong ninyo sa akin kung makakakuha po ng majority support, hindi nga lang po majority support, overwhelming support yung impeachment from Congress. Sabi nga po sa Bible, sa Daniel, mene mene tekel o parsin. Kitang-kita na po ang writings on the wall. Tinimbang ka, ngunit kulang na bibilang na ang iyong mga araw. Pagtatapos ng iyong pag-aari-ari. The writings are becoming clearer and clearer. The writings on the wall. Mene mene tekel o parsin. So this is exciting mga kababayan.
Wala pa tayo sa exciting part. Yun ang ating abangan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapait po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.